We are now live. Magandang araw, magandang gabi at kumusta kayo mga kapatid? Kapatid na Jeriel. Magandang gabi po sa inyong lahat at saan man dako kayo ng daigdig naroroon, narito na po kaming muli para magsilbi sa inyo at magbahagi sa inyo ng aming pong nasaliksik mula sa banal na kasulatan at mga katanungan na dapat nating masagot sa tungkol sa pananampalataya ng isang tao at mga tradisyon na ginagawa ng iba't ibang religious organization. Wala naman po masama pag-aralan natin yung mga reliyon na yan kasi lahat yan nagsasabi, kapatid na Erning, kami totoo, kami lang ang tama, kami lang ang ligtas. Di ba? Hindi naman magtuturo yung isang church na sasabihin niya, pag dito kayo umanib, hindi ko tiyak kung ligtas tayo o hindi. Wala naman ng ganun eh. Di ba? Kapatid na Erning. Tama po yun. Kaya sa ating pong ginagawang pag-aaral na ito, hindi ito maliit na bagay. Ibig lang sabihin, hindi ito kaparis na iba na ang kanilang tinuturo ay paulit-ulit na lang, paikot-ikot, no? Hindi na ho nadagdagan yung kanilang kaalaman. Yeah. Samantalang sinasabi ng Biblia, they have to search the scriptures sa easy to read version or sa easy. Ang nakasulat doon ay they read the Bible every day. Sa makatwid, ang pagbabasa ng Biblia ay mahalaga. Ang pakikinig ay isang bagay, pero yung pagbabasa, mahalagang bagay po yun para ating makita at ating matagpuan yung katotohanan. Tama. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay mananalangin, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, Yahuwa na makapangyarihan ka po sa lahat. Sa iyo namin ibinabalik ang kapurihan, ang kaluwalhatian, dakilang Ama, sapagkat kung kami man ay namamalagi sa ganitong pagkakataon na nagkakaroon kami ng pagkakataon pang maibahagi ang iyong mga salita, ito'y ipinahintulot mo po, Panginoon. Sumasampalataya po kami sapagkat ang mga salita mong matagal nang nakasulat sa Biblia, ito ay nilalampasan ng iba. Hindi nila binabasa ito. Kaya naman kami po, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan, hindi ho kami magagaling na mga tao, pero ang ibig lamang namin ay magsilbi kaming daluyan sana ng iyong mga katotohanan upang ito po ay makita at marinig ng mga tao at kanilang mapagmuni-munit, kanila pong mapag-isip-isipan ito at kanila pong basahin ang mga salita mo para sila man po ay mabuksan ng kaalaman, madagdagan ng karunungan na galing sa iyo at mayakap namin kung anong ibig mo na dapat naming maisakatuparan. Patawad po sa aming mga pagkakasala, Ama. Ang lahat po'y aming hinihiling sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Bueno, kapatid na Jeriel, anong ating papaksain ngayong... Ayan, ako, ipaplas yata sa atin yan ngayon. Ano? Ang nagpaplas po ang ating operator ngayon ay naroon sa malayong lugar ng Fairbanks, Alaska. Naku, maginaw dyan sa Alaska. Maginaw dyan sa inyo, mas maginaw dun sa Alaska. Sige po, pakita natin yung ating papaksain ngayon. Kapatid na Henry. Unti-untiin natin ang mga kasagutan. Kasi alam nyo kapatid na Erning, napakadami rin ng mga taong may mga katanungan eh. Ngayon, sabi nga, we are not all knowing. Kaya po yung aming isasagot sa inyo, yung mababasa namin at yung may sense na dapat na maging kasagutan. Pero ang pinakatuldok nun na para inyo pong paniwalaan at sampalatayanan itong aming pinapahayag sa inyo, kayo po mismo basahin nyo. Tignan nyo po, may sense ba? Di ba? May sense ba yung baka naman nonsense yung sinasabi natin, kapatid na Erning. Dapat talagang matiyak ng ating mga viewers o ng ating mga followers dito sa ating Facebook at sa ating website na yung amin pong ibinabahagi sa inyo talagang biblical. Kaya nga ho, ninyo yung pamagat, Biriyan. Yung mga Biriyano, yan yung nakinig kay Apostol Pablo, nakasulat po dyan sa baba, sa Acts 17:11, di ba? Na sila ay nakinig kay Apostol Pablo pero open ang mind nila. Kaya mahalaga po sa tao kapag na Erning, open-minded di ba?
Lahat Tama pakinggan po nyo, yun. tingnan nyo lahat, open-minded. Tapos suriin po ninyo. Katulad ng mga taga-Berea, binasa nila sa Biblia kung yung sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo, kung yun nga ang talagang totoong katuruan o yun ang talagang tamang aral na dapat tanggapin ng tao. Tsaka kayo mag-decide, ano po, kung yun ang inyong susundin o hindi nyo susundin. Nasa sa inyo po yun. Sapagkat ang Diyos, Diyos na pag-ibig. Ayaw ng Diyos na pinipilit niya yung tao di ba? Ayaw ng Diyos na gusto niya bunga ng pag-ibig. So, tignan natin yung ating pamagat ngayon. Episode 189 po tayo Yan, tignan natin ng konti kung ano yung medyo, ayan. What does the menorah symbol mean? Menorah. Ayan, naku, magandang pag-aralan yan, kapatid na Erneng. Tama. Yung menorah na yan, ano nyo po, napakahalaga niyan sa isang grupo ng mga mananampalataya. No? Pero merong gaya-gaya, ginagayan. Hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin yan. Naku, kapatid na Erning. Alam niyo, parang yung mga taong nagpatato, yung may nagtatato na tao dito sa Amerika, di ba, kapatid na Erning, marami nagpapatato. Tapos yung Japanese character. Japanese character. Tapos, sabi nung isang kaibigan ko nga po, tingnan mo yan, look at that. That woman, she got a Japanese character tattoo. You know what it says? Probably she doesn't know. Ano ibig sabihin nun? Soy sauce. Isipin mo may tattoo ka. Toyo ang nakalagay sa tattoo mo. Di mo naman kasi naintindihan kung ano yung itinato sa'yo. Kaya yung symbol, ano po, kapag na Erning, pag hindi naintindihan ng tao at pinaniwalaan niya, medyo mapanganib yan. Isipin mo, nakatato sa kanya Japanese character. Toyo ang ibig sabihin. Oh. Bueno, atin hong aalamin kung ano po ang isinisimbolo noong menorah. Ang menorah po ay isang Jewish na ayan ay isang bagay na pag-aari Ah, ng mga ah. Jewish. Teka muna, meron yata tayo dito ng tanak Ayan yung Meron tanak. ba tayong tanak? O, Ayan tanak. Teka, bago natin ituloy po yung sasabihin natin. No? Yung tanak na pinakikita dyan sa screen natin, yan yung alam ng mga natin, na mga tagasunod ng, yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano o sumusunod sa Kristo. Yan yung tinatawag na bahagi ng Biblia na ang tawag dyan ng mga Kristiyano, lumang tipan. Ay, baka hindi alam nung ating ano yan. Yan yung lumang tipan. Ang tawag ng mga Hudyo dyan, kapatid na Erling, Tanak. Ayan. Or Tanak. Kasi ano yan ito yung unang bahagi niyan, yung letter T, yan yung Torah. Ito yun. O, nakita nyo, no? Torah. Itong Torah, ito yung 5 books of Moses. Ito yung sinasampalatayan at sinusundan ng mga Hudyo. Ayan, yung pag-uusapan natin, nakita niyan. Hindi minora yan. Hindi minora yan. Ano ba tawag dyan? Sige nga, pakinggan natin ng konti si kapatid na Henry kung ano yung tinatawag. Ano yung tawag dyan, kapatid na Henry? Hanukkah. Ayun, Hanukkah. Ayan. Kasi Siyam yan Siyam. Siyam yan, nasa Torah, ayan, sa Torah. The 5 books of Moses. Pag pinag-aralan po ninyo itong Torah, yan yung Genesis to Deuteronomy. Ayan. Tapos ang sumunod dyan, yung mga propeta na ang tawag nila ay Nebiim, kaya TN. Tapos yung sumunod, yung mga writings, ang tawag naman doon ay Ketubim. Kaya ang tawag, or sabi nga, ang pronunciation ng Ketubim, Ketubim. Kapatid na Erning. Kaya CH, Ketubim. Kaya Tanakh. Yan, yung lumang titipan, Tanakh. Ang unang bahagi, kautusan ni Moises. Pangalawang bahagi, yung Nebiim, mga propeta. Ikatlong bahagi, Ketubim. Ketubim. Yun ang mga kasulatan. So, yan ang bumubuo diyan po sa lumang tipan. Ngayon, titingnan natin ngayon kung ano yung sinasabi sa atin, menorah. Ayan, yung menorah. Medyo nawala yata yung ating titingnan natin yung menorah. Ayan. Siguro, ayan, medyo lilitaw uli, yung sa ating, ayan ang menorah, kapatid na Erning. Kung nakikita na natin yan. Ayan yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kandelabra. Yan po yung menorah.
Parang pamilyar yata yan, kapatid na Erning sa Pilipinas. Mayroon ba tayong bandera nila? Meron yata. Pakikita Mamaya ko yan. natin ipakita. Pero alamin muna natin kung ano yung menorah. Sige, sige. Yan. Ayun. Tingnan natin yung menorah. Ito yung menorah. Ayun. Menorah is a 7-branch golden candelabrum which is a sacred symbol representing the Jews and Judaism. Ayan. Also the official emblem of the State of Israel. Ayan, kapatid na Erning, yan yung sinisimbolo niyang menorah. Pakita uli natin yung menorah. Kita uli natin. Sabi nga, symbol ng Jews and Judaism, yung menorah. Papakita uli natin yung picture ng menorah, yung 7-branch golden candelabrum. Ayan yun, no? Ayan. Yan ay symbol ng Judaism. Symbol din ng Israel. Sabi nga, parang bagamat sa kanilang bandera, merong Star of David, pero symbol yan ng Israel. Symbol yan ng Israel. Alam nyo, kapatid Erning, merong gumagaya dyan. Yun na nga. Sabi ko kanina, kung may bandera, mahirap na tayo Ayan! yun. Some meron entities use pala. this symbol also. Are they Jews or in Judaism faith? Yan ang tanong namin, mga iglesia ni Cristo. Yan ang bandera niya. Di ba? Yan ang bandera niyo. Ba't meron kayo niyan? Tanongin Ngayon, natin. kapatid na Jeriel, Aha. na mayroon silang menorah pero minumura nila ang Israelita. Minumurang hindi sa murang murang masama. Minimenos. Pinupulaan nila. Nasasabihin nila na ito ay bayang hindi pinabayaan yung kanila. Pero yung bayang Israel na literal yan sa Middle East, kapatid na Jeriel, ano sinasabi nila? Bayang sinumpa na. Itinakwil at sinumpa na ng Diyos. Sila na raw ang bayan ng Diyos. Kaya siguro meron silang menorah na ganyan sapagkat sila na raw ang bayan ng Diyos. Sila na raw ang Jews at sa ang kanilang pananampalataya, Judaism. Kasi hindi naman Judaism. Alam nyo, yung Judaism, pag sinabing Judaism, eto ginagamit. Hindi po yung, wag nyo nang gamitin yung bagong tipan kung yan din lang ang inyong paniniwala. Dahil sa gusto ninyo na kayo parang mga Hudyo, ginagamit nyo yung symbol ng mga Hudyo, Judaism symbol, pwede maging Judaism na yung religion nyo. Hindi yan ang pinagagamit. Ito ang ginagamit ng mga Hudyo. Hindi yung bagong tipan. Kasi nga, kapatid na Erning, alam nyo, marami naman sa atin noon kahit member tayo ng Iglesia ni Cristo. Tawagin na natin Iglesia ni Cristo yung bagamat ayaw naming tawagin kayong Iglesia ni Cristo, hindi naman sa Cristo yan Di ba? Tawag nga dyan ng marami, Iglesia INCM. O alam nyo na yung INCM. Yung M, alam na ninyo yung eme. O, di ba? So, yan ang mga bahagi dyan. Maraming itinuro sa atin na di naman natin sinaliksik, kapatid na Erning Katulad yan. Nung ako'y lumalaki dyan sa iglesia, wala naman yan Kailan na nagkaroon niya? 70s ba yan o 80s? Nung nagawa na yung central nila dun sa Diliman, nagkaroon ng bandera na ganyan. Hindi pinaliwanag sa atin ano ba yung menorah na yan. Ngayon maintindihan natin yung menorah. Jewish symbol yan. Judaism faith symbol yan. At Israel symbol yan. Ngayon ang tanong, Hudyo ba kayo? Hindi naman kayo Hudyo Alam niyo, kapatid na Erning, nung ako'y nakadistino dyan, nung ako'y ministro pa niyang iglesia, dyan sa Seattle, Washington, namahagi kami nung tinatawag nating Pasugo Magazine o God's Message kung tawagin natin nung araw. God's Message, pero message lang nung mga nagsulat yun. So, namigay niyan. May mga ganyang symbol dun sa pahina. Alam nyo, may bumalik sa aking isa. May kasamang sulat. Anong sulat? Sabi, why do you have this symbol? Are you Jewish? Yun ang magandang tanong. Yun ang tanong sa amin. Yun ang tinanong. Sabi nga, first of all, do not put anything if you are not from the post office.
do not put anything in my mailbox. Eh meron palang namahagi ng pasugo, binuksan yung mailbox niya, pinasok yung pasugo. Ngayon, kapatid na Jeriel, meron ka ito, kahahanap ko lang ano? Mhm. Ang kailan nagkaroon ng bandera na katulad niyan, ang Iglesia ni Cristo na diyan tayo dati mga ministro? Okay Ang lang. sabi rito, the Iglesia ni Cristo or INC flag featuring green, white, and red vertical stripes with menorah symbol was introduced later in the church history, not at its founding in 1914. Aba, Mhm. hindi pala 1914, walang ganyan noong 1914. Mhm. Oo, it was designed under the leadership of the second Executive Minister Eranio G. Manalo. Ayun. Ayun. Wala tayo niyan. Kailan ba namahala ang kapatid na Eranio Manalo? 1963. Doon nag-umpisa yung bandera. Sa Mhm. makatuwid panahon ng kapatid na Felix Manalo, wala pang bandera. Mhm. Ngayon, bakit nagkaroon ng bandera? Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig lang sabihin, kapatid na Jeriel, gaya ng ating binasa sa referensya natin, ang Mhm. gumagamit lang niyan ay yung mga Jews at saka Yeah, yung religion nila ay Judaism. exactly. Mhm. Ang Iglesia ni Cristo ay parang hindi INCO ni Cristo, parang Iglesia ng Kapi, parang gano'n Oo, copycat. Ayan, 'di Parang ba? nangungopia Oo, 'di ba? nangongopya. Yeah. Nangungopia Tapos meron pang, alam mo nung tayo yung ministro diyan, may iba pang paliwanag diyan, yan daw yung 7 iglesia. Yeah, Oh my 7. goodness. Kung ano-ano tuloy yung napag-iisip Oo, natin eh. Kasi walang opisyal. Pero una, bakit meron yan? Ngayon, pag pinag-aralan mo, hindi naman po tayo Judaism. Tayo po ay follower of the Christ. Yung Judaism, yan yung mga tinatawag sa panahon ng Christ na Pariseo. mhm, Di ba? Religion ng mga Hudyo. Mga Pariseo yan eh. So, Pariseo ba kayo? Simbolo yan ng mga Pariseo. Mm. Judaism, religion na Jew, Judaism. Kasi yung salitang Jew galing sa Juda. Na mhm, yung sabi nga yung ang kanihuda o ano tawag natin yan, tribo o tribe of Judah, kay yeah. yan yung natira diyan sa lugar na yan, tsaka yung Benjamin eh. Tapos sila rin yung nagbalik doon sa kautusan ni Moises. Kaya ang naging katawagan sa kanilang religion ay Judaism. Ayon. Kasi yan yung tribo ni Judah. Tapos tinawag na rin sila, yung mga tao, Jewish people or Jews. Ayan. Noong ipinanganak po ang Panginoong Yahusha, meron ng religion na yan. Pero ewan ko kung meron silang flag na ganyan. Kapatid na Erning, may flag bang Yan ganyan na nga. yung... Oo, wala namang flag na ganyan yung Judaism eh. Meron silang menorah, symbol nila. Pero wala sa flag. Ano? Wala sa flag. Tsaka yan, tingnan nyo. Yung flag na yan, parang flag ng pinaglaban eh. Yan yung Italia eh. Roma. Sa makatwid, parang yan, no? Yan yung gumapi, yung sabi nga, Roman Empire, kung ganyan din ang kulay ng flag nila, hindi naman siguro. Kasi Italia na yan eh. Di ba? Brad, Italian flag yan eh. ang flag ng Jewish people ay si Yahuwah. Kung Ayan. tawagin ay Yahuwah Nise, 'di ba? Ayun. Oo, 'yun. Yan. Ang sabi doon, the Hebrew word refers to a pole, a standard, or a signal flag. Mhm. In ancient warfare, the banner served several vital purposes. A Mhm. point of rally. Kaya Mhm. ginagamit ng Israelita ang banner na ang kanilang banner ay si Yahuwah Nise. Point of rally. When soldiers were scattered, they looked to the banner to find their way back to the Mhm. center of the camp. Yan Ayan. palang banner na yan na sumisimbolo kay Yahuwah ay yan po ay nagiging point, naging palatandaan para sa pakikipaglaban ng mga Israelita sa kanilang mga kalaban para sila'y makabalik sa kanilang headquarters, yung pinaka-guide, yung banner na yon na Yeah. Kaya, oo. kaya nga kapatid Erning, meron tayong mababasa doon sa lumang tipan, di ba? Mm, Yahuwah Nisi. Or, mm. I am your banner, sabi Yes, ng ang Diyos. Diyos ang Sabi ni banner Yahuwah. nila. I Oo. am your banner. I am your flag. Yun Yes. dapat. I am your flag. Yun ang sa Diyos. No, Ito ito, nangyari. gumawa ng flag, nilagay yung symbol ng Judaism. Tapos sabi nila, Kristiyano,
Eh, yung Judaism, yan yung ano yan yung nagtanggi sa Kristo. Ano ba kayo? Di ba? Yeah. Ngayon, Oh. hanggang ngayon mayroong Judaism sa Middle Mhm. East, kapatid ni Yeah. Tino. Hindi At lang din. hindi nila tinatanggap ng Christ. They Hindi. don't believe the New Testament. Ano po? They don't believe the New Yeah. Testament. Old Ayan yun eh. Testament lang. Oo. Old Testament lang tinatanggap nila. Alam niyo kapatid na Erning, yan ang isang dapat na pag-aralan ng mga bakit kayo meron yan. Dapat questionin ninyo lahat. Katulad ng ginawa namin. Hindi na kami pwede, hindi tayo dapat ng tango ng tango di ba? Tapos hindi nyo matanong yung tagapamahalang pangkalahatan ninyo. Bakit ka bumili nito? Bakit ka bumili nito? Bakit ka nagtayo nito? Hindi nyo matanong. Bakit? Wala kayong karapatan. Ibig sabihin, wala kayong kalayaan. Ayan lang yan di ba? Nilagyan kayo ng plug. Actually, alam nyo kapatid na Erning, nung mamatay si kapatid na Eranio, ibinalot sa kanya yan Oo, yung flag. Tapos meron pang, ewan ko kung 21 year or 71 gun salute. Gun Bakit salute. military ba siya? Bakit parang military, funeral Honor. lang nangyari? No. Di ba? Hindi naman siya military. Tapos ito pa, isa, bogus alert. Exclusive bogus alert. According to the INC of Manalo, that their executive minister or chairman does not make any mistake in his decision making. Kaya yan ang ano nila. Tama kasi yun Pag sinabi niya yung plug na yan ang plug na yan, tama yan. Yung Minora, tama yan para sa amin. Bakit ka mo? Kasi pag nagpasya ang aming tagamalang pangkalatan, hindi nagkakamali. Nako. Ayan na. Alam nyo, kapatid na Erning, meron din ganyan na religion. Ito, pakita din. namin sa inyo Sige. Papakita namin sa inyo kung sino yung ganyang religion. Mag-share po ako. Ayan. Mag-share tayo para makita natin ang gusto yung bahagi na yan. Sandali ho at maghahanap tayo. Ayan. Share natin. Eto. Ayan. Ayun, nakikita po ba ninyo, kapatid na Erning? PayPal infallibility. Nakikita na ninyo? Ayun, mayroon na. Ayan. PayPal infallibility means that the Pope is protected from error when he proclaims by a definitive act a doctrine pertaining to faith or morals. Hindi daw nagkakamali yung Papa pagdating doon sa nagpoproklama siya ng doktrina at saka ng pananampalataya at ng moral. Mababasa yan doon sa CCC 891. Ano po yung CCC? Catechism of Catholic Church. Ayan, ang ibig sabihin yan. Katisismo yan. 891. Pero ito ang pahayag nila. This does not mean, hindi ibig sabihin that he is impeccable or incapable of sin. Hindi ibig sabihin, hindi nagkakasala yung pare. Doon pala, contradiction na, di ba? Hindi ka pala nagkakasala, ba't nagpapatawad ka ng kasalanan? Nagkakasala ka rin pala Bakit nagpapatawad ka ng kasalanan? Para sa Katolika. Or inherent or incapable of error. Sa makatwid, pagdating doon sa pagpoproklama ng Papa sa doktrina, definitive act, a doctrine pertaining to faith or morals, sabi niya nga, protected siya, yung Papa, from error. Hindi siya magkakamali, kaya infallible. Yun ang ibig sabihin nila ng infallible. Yung iglesia, balikan natin ngayon, di ba? Stop ko ulito. Balikan natin yung sinasabi ng iglesia. Doon sa kanilang ibalik natin ngayon yung bogus alert natin na yun. Ang sinasabi nila, hindi niya nagkakamali yung executive minister. Kailan hindi siya nagkakamali? Kailan siya hindi nagkakamali? Yun ang tanong Kailan siya hindi nagkakamali? Does not make any mistake in his decision making. Hindi daw nagkakamali sa decision making. So sa decision making siya hindi nagkakamali. Sa doktrina, ay doon ako, daming mali. Mateo 18:18, mali. Di ba? Mateo 28:18, mali. Basahin niyo yan. Mateo 18:18, Mateo 28:18, basahin ninyo ng basahin. At pagkatapos, basahin din po ninyo yung hula sa Isaiah 24, 14, 15, 16. Doon sa 16, makikita nyo, may pinutol na hindi binabasa sa mga kaanib. Ayan. Ngayon, kung meron naman po kayong gustong ipadala sa amin, yan po ang aming email. Personal email namin ni kapatid na Erning yan. Pag-email kayo sa amin, tanongin po. Wala pong away hindi tayo nag-aaway. Pinakikita lang natin yung aming nakikita. Ayan. Yung nakikita namin
at pwede nating questionin. Kine-question sa atin ngayon, ano daw yan? Yang minora na yan. Kapag hindi mo naiintindihan ng isang bagay, dapat tanungin mo. Huwag ka basta, baka sumasaludo ka pa dyan. Di ba? Ba't meron bang plug? Ba't may plug? Samantalang ang sabi ng Diyos, kahit nung panguna, ang plug ninyo ako. Sa Israel yon, ano? Sa Israel. Sa panahon ng Kristo, sinabi pa ba ng Kristo na may ang plug natin ng Diyos? Kailangan nating matanong yan. Mhm. Kaya alapin natin yan sa mga susunod na pagkakataon. Sinabi ba ng Kristo, sa panahon niya, meron pa tayong ang Diyos? Hindi. Ang sinasabi natin, makikita natin, kapatid na Erning, yung sinabi ng Kristo. Yung sumunod tayo sa Kanya. Kaya titignan natin kung kailangan nating magkaroon ng simbolo katulad niyan. Katulad niyan, simbolo ng Katoliko, krus. Katoliko yun. Ayoko niyang krus. Ba't daw merong krus ang Katoliko? Kasi doon pinako Kristo. Ano simbolo ng Iglesia ni Kristo? Menora. O tanong, Hudyo ba kayo? Kayo ba yung nagpako sa krus? Yan ang tanong. Di ba? Sa makatwid, marami kayong dapat na sagutin. Kasi nga, dinadaan lang naman ninyo yung pagtuturo ninyo sa pasigaw-sigaw. Katulad nung pasigaw-sigaw dyan. Kahit sa teksto niya, sa panalangin niya, sa talumpati dun sa entablado, iisa ang tema. Sigaw ng sigaw. Kaya kung ating babalikan, kapatid na Jeriel, ang Yahuwah Nise, ibig sabihin, ang banner ng Israel ay ang Panginoon Diyos na si Yahuwah. Hindi lang yan a point of rally, no? Na ang mga sundalo, pag nai-scatter, siyempre sila, nangangalan sila sa pakikipaglaban, titingin lang sila dun sa banner para kanilang ma-find yung kanilang way back to the center of the camp. A sign of a victory din yan. The banner was raised over conquered territory to announce who the land belonged to now. At saka isa pa, yung banner na yan noon, yung Israel, hindi yung banner na yan ng Iglesia ni Cristo. Yung Yahuwah Nise, ang flag na nila ay ang Panginoon Diyos. Identity din yan. It declared which tribe or king the army served. Kaya, una, nire-raise ang hand si Moises, tandaan natin, no? The banner was established when Moses' hands were held high. It represents a posture of prayer and total dependence on the Creator. Yun ang ibig sabihin ng banner, no? Kaya hindi God is their banner. Yes. Meron pang spiritual warfare. Our banner is not a physical cloth, but the presence of Yahuwah that goes before us. Isipin mo yan ang banner noon, panahon ng Israel. Yan ang isinisimbolo noon. Itong, nakaw, Diyos ko, isoli nyo yan. Ako, magagalit sa inyo ang mga Hudyo. Palagay ko, hindi ba infringement yan, kapatid na Jeriel? Hindi, it doesn't belong to them So diba? Ito meron pang isang religion na may flag Mayroon pa rin. Papakita po tayo. Meron pang isang religion maliban dyan sa iglesia, no? Meron ding religion na may flag. Siguro yun ang ginagaya nila gaya-gaya nga mga gaya-gaya. Sabi nga, gaya-gaya, puto maya. Pasensya na. Konting lang. Ito, meron akong isi-share uli. Ayan. Ayan, flag. Kita nyo po ba yung flag, kapatid Erning? Oh yes, flag of Vatican City yan. Ayan, Catholic flag yan. Ngayon, yung Vatican City, city yun. Kilala ng buong mundo na yan ay isang bansa. Dapat lang may flag sila. Oo. Kayo, bansa ba kayo? Hindi. Claiming. Pinoproclaim ninyo, bansa kayo. Kayong bansa ng Diyos. Hindi kayo yung Israel. Hindi kayo. Okay? Puro kayo claim. At saka hindi. Kapatid na Jeriel, sila nga ang may sabi na sila na ang Israel. Sapagkat ang Israel na literal ay itinakwil na at sinumpanan ng Panginoon Diyos. Nako. Yan ang kanilang mga pahayag. Yan ang natanim sa isip natin noon nung tayo nag-aaral sa ministeryo. Yan din ang taglay natin nung tayo nangangasiwa ng mga pagsamba maging sa pagdudoktrina natin. Without questioning, naging submissive tayo sa anumang plano at mga idideklara ng tagapamahalang pangkalahatan sa paniniwala natin na infallible. Ibig sabihin ay hindi nagkakamali. Yun na nga, doon tayo nagkamali. Yan. At saka ito pa, Yan ang flag sa panahon niya ng bayang Israel. Yan yung sa Tanak.
Okay? Aha. Yang ako ang inyong flag, yun sabi ng Diyos. Sabi ng Pagka Diyos. nakikipagdigma sila, so meron Mhm. silang flag. Sa panahon natin, kapatid na Erning, kasi ang iglesia, ano po, Mhm. pilit na bumabalik dyan sa lumang tipan. Yes. Katulad ng pagtatayo nila ng kapilya. Ang ginagamit nila, kaya iniutos daw ng Diyos na magsiahon sa bundok, magdala ng kahoy, magtayo ng bahay at aking kalulugdan. Kanino ba inutos yung kapatid na Erning? Nako, maganda basahin natin, Brad. Hagay, 1. Ay basahin po natin ha, Basahin natin. Magse-share uli po ako sa inyo, ha. Huwag na nating alisin diyan do sa ano natin. Kung ano man ang nandiyan ngayon. Mm. Ayan, Pwedeng ito sa share sipawan. tayo ha. Share tayo uli. Share. Ayan, plug yan ano. Tingnan natin sa Biblia. Punta tayo sa Biblia. Ayan. Ito po tayo ngayon. Pumapasok tayo sa Bible ano. Ayan, sa Hagay. Hanapin natin yung Hagay. Ayun, Yes, sa ibaba pa. ayun ang Hagay. Yun. 1:8. Hindi, umpisa natin sa 1. 1. Mhm. Ayan, teka, ibaba natin tong Oo, para. 1:1 muna. On the first day of the 6th month in Darius, second year Sino ang as king? king, Yahuwah Teka muna, spoke His word sino ang through the king diyan? Si si Darius, Darius po, kapatid si ng Darius. Darius. Ayan, si Oo. Darius. Second year as king ni Darius. Yeah. The Yahuwah spoke His word through the prophet Haggai to Zerubbabel, who was the son of Shealtiel and was governor of Judah. Ayan. And to the chief priest Joshua, who was the son of Jehozadak. He said, Correct. this is what Yahuwah of armies says, these people say it's not the right time to rebuild the house of the Lord. Ayan. Pero pinag-uusapan dyan, kapatid na Erning, Rebuilding. magre-rebuild. Ba't i-rebuild, kapatid na Erning? Kasi winasak ng Babylonia Oo, ang unang templo. yan yung nakaptive sila, di ba? Mhm. Na inalipin sila ng mga taga-Babylonia at saka giniba yung templo doon sa Jerusalem. Yung unang templo. Yung itinayo ni Solomon. Correct. Ayan. At this time, i-rebuild nila ngayon. Sino I-rebuild ngayon niya. ang ano dito, nagbigay actually ng permit sa kanila yung hari ng Persia nung kinubkob na po di ba? Kinubkob na ni Ciro yung yung Babylonia Babylonia. at napalaya na yung Israel. Israel. Pag-aralan po ninyo, basahin po ninyo yung mga sinasabi namin sa inyo, makikita niyo yung istorya na yan. Tapos kaya si Ciro hinulaan di ba? Siya yung ibong mandaragit doon sa hula, taga-silangan Siya yung ibong mandaragit. Ngayon, ang mga hula, gaya ng pinag-aralan na natin noong nakaraan, hindi lamang namang isa ang katuparan. Ang main na katuparan nung hula na yon sa naibong mandaragit sa silangan, si Ciro, para muling ibalik sa tamang paglilingkod ang bayan ng Diyos na sa panahong yon ay nakukubkob ng Babylonia at nung talunin ng mga Persian ang Babylonia, binigyan sila ng freedom, bumalik na kayo doon, i-rebuild nyo yung templo. Eto na yon, yung Yan na pag-rebuild yan. ng templo. Oo. Tuloy natin ngayon. Then Yahuwah spoke His word through the prophet Haggai. He said, is it time for you to live in your paneled houses while this house lies in ruins? Ang tinutukoy dyan, yung ginibang templo. Hindi kapilya. Ginagamit yan ng mga ministro ng iglesia para pagandahin yung kapilya Oo. Di ba? Para mag-abuloy ka lalo Ayan. Oo. Tuloy natin. Now, this is what Yahuwah of armies says. Carefully consider your ways. You planted a lot, but you harvested little. You eat, but you're never full. You drink, but you're still thirsty. You wear clothing, but you never have enough to keep you warm. You spend money as fast as you earn it. This is what Yahuwah of armies says. Carefully consider your ways. Wait, i-consider niyo yung ginagawa ninyo. Tumitira kayo sa mga bahay niyo, yung aking bahay na nandun sa Jerusalem, na giniba ng mga Babylonian, nananatiling wasak. Talagang wasak. Giniba di ba? Yan yung sinasabi diyan. Ano utos sa kanila? Go to the mountains. Get lumber and build the house
I will be pleased with it and I will be honored, declares Yahuwah. Ayan. Sino inutusan na itayo yung templo? Ulit, mga Israelita. Kaya, kapatid na Jeriel, ginagamit nila ito para hikayatin ang miyembro na mag-abuloy sapagkat utos daw di umano ng Diyos sa kanila sa panahong Mhm. Kristyanismo, kung tawagin Yeah. natin, na Mhm. magtayo ng kapilya o templo. Yeah. Kapatid na Jeriel, mayroon ba tayong mababasa mula sa aklat ng Mateo hanggang sa aklat ng Pahayag o Revelation na ang sabi ng Kristo at ng mga apostol, magtayo kayo ng kapilya o templo? Wala Wala. na, kapatid na Jeriel. Bakit? Wala na. Sapagkat ang sabi, doon sa unang Korinto 3:16, you surely know that you are like God's own house, the temple. Mhm. Ang kausap dito ni Apostol Pablo ay ang mga tagasunod ng Kristo. Ang sabi niya, Mhm. you surely know that you are like God's own house, the temple. As God's people, God's Spirit lives in you. If Ayan. if Mm. anyone destroys God's house, then God will destroy that person. Ayan. God's Ayan. temple is holy house and you are like that house. So, sa panahon natin ngayon, hindi na literal na templong itatayo. Ang itatayo, Hindi. yung mga tao na ang tawag ng Mhm. Apostol Pablo sa kanila ay templo. Katulad ng Kristo, Templo. nakausap niya yung mga Hudyo noon. Ang sabi niya, sige, Mhm. gigibain ko tong templong ito at itatayo ko to sa loob ng 3 araw. Ang sagot ng kanyang mga kausap, 46 years na itinayo ng aming mga ninuno yung templo na yan. Sapagkat Hindi yung second naintindihan eh. temple, yung second temple na iniutos diyan kay Hagay, inabot ng Kristo yan eh. Di ho ba? Yeah. Ngayon, ang sabi ng mga Hudyo, hindi nga nila naintindihan na ang tinutukoy ng Kristo na itatayo niya sa loob ng 3 araw, yung Mhm. templong katawan niya. Yep. Katulad ng Apostol Pablo, you will surely know that you are the house of God, like you are the temple of God. Yeah. Makatwid, Yeah. ang tinutukoy ng Kristo nang sabihin niya sa mga Hudyo na hindi naman nila naintindihan sapagkat nasanay sila. Mhm. Anong nakasanayan nila? Pag sinabing templo, building. Pag sinabing templo, building. Ang kausap nila Kristo na. Sabi ng Kristo, Mhm. ang templong tinutukoy ko, hindi yung itinayo ng mga ninuno nyo sa loob ng 46 years, kundi itong Mhm. katawan ko. Sabi naman ni Pablo, kayo ang templo ng Diyos. Tumatahan sa inyo ang Diyos. Sa makatwid, sa panahon natin, wala nang utos na Yeah. magtayo ka ng Alam templo. niyo sa ibang salin yung binasa niyo kanina, ito, do you not know and understand that you, the ecclesia, Yeah, ayan the yan, yung ecclesia. gathering, yung nakagather sa na sumasampalataya sa kay Mm. Yahusha. The ecclesia. Kasi ganyan, church eh. Nagkaiba-iba na church ang ginamit eh. Are the temple of God. So, we are the temple of God. Tingnan nyo, and that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually. Ang ganda ng pagkakasalin. If anyone destroys the temple of God, ano yon? Corrupting it with false doctrine. Ayan, pakain kayo ng pakain ng mga maling doktrina eh. Sukat ba naman sabihin nyo, itatala kita dito sa lupa, matatala ka sa langit? False doctrine. Kaya sabi ng Diyos, corrupting the church, or wag na natin gamitin yung church, ecclesia Ecclesia. or the temple of God, corrupting it with false doctrine. Ano sabi ng Diyos? God will destroy the destroyer. Kaya yung gumawa nun, na nagturo nun, nawasak. Buhay tayong saksi, nawasak. Sa bandang huli ng kanyang buhay, wasak. Nakakahiya ang nangyari sa kanyang sariling sambayan. Totoo, hindi. Masakit Totoo yan. yan. Pero Mm. we have to say it. Hindi ho po pwedeng, hindi natin sabihin. Para makita nating lahat, mabulat ang ating mata na ang sinasabi ng Diyos, always true. Di ba? Huwag natin Ay, sisirain yung templo. tama. Maaaring sabihin nila, ang nakasulat po, church. Alam nyo, sa original, Mhm. sa Greek po ay ecclesia. Yan ang original. Yan, Ecclesia of Yahushua. Nakikita po ninyo. Ano ho? Mhm. Ngayon, anong ibig sabihin ng ecclesia? Gathering, assembly, o ng mga followers ng ating Panginoong Yahushua. Nung Mhm. bandang huli, pinalitan ito, ni-replace nung English na church, naging building na o naging organized religion na, Yeah. na nabura ang tunay na kahulugan ng Mhm. itinatag ng Kristo. Kaya yung sinabi ng Kristo sa Mateo 18 o 16-18 nang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito,
itatayo ko ang aking iglesia o ang aking iglesia sa Spanish. I Alam will niyo mga gather. kapatid, ay gathering yung itatayo niya. Ang Aha. itatayo niya, yung mga believers niya, yung mga followers niya. Hindi ho organized religion ang Kristo. Ang Kristo po ay way to God. Mhm. He is the only way to God. So pag hindi tayo dumaan sa Kristo sa sentidong sumunod sa tinig niya, ang tinig ng inyong tagapamahalang sinunod nyo, kung saan mapupunta yung tagapamahala nyo, kasama kayo kung saan mapupunta yung taong yun. 100% yan. 100% yan. Isipin mo kung papaano nagkaroon kasi nagkaroon sila ng paniniwala na ay, yung aming executive minister hindi nagkakamali. Yun na nga Okay? Noong gawin niya yan sa magulang niya at mga kapatid niya, tama pa rin. Tama Isipin pa mo, rin tama di ba? pa rin. Noong sabihin na wag niyong batiin yung mga tiniwalag kahit na ang Oo. tinatukoy doon yung mga sumasampalataya, hindi sumasampalatayang tao ang Kristo ang tinutukoy doon. Aba, Oo. tama pa rin. Di ba? Tama pa rin. Noong Oo. idineklara niya na ako ang tagapamahalang pangkalahatan, hindi naman siyang pinagbigyan ng lahat ng Tama pa rin kapamahalan. para sa Tama kanila. pa rin. Nung sinabi niya na itatala kayo ng pamamahala sa talaan dito sa iglesia sa lupa para matala kayo sa langit at pag binura kayo ng pamamahala, mabubura ang pangalan niyo sa Tama aklat pa ng rin buhay. sa kanila yon. Tama pa rin. Kaya bakit tama lahat? Kasi nga, naniwala kayo na hindi siya nagkakamali. Ayun. Di Blind ba? followers. Gullible. Naging blind follower na, brother, kailan mo titigilan yan? yung ganyang uri ng pangangaral. Pero sabi nga, madrama kayo kapag kayo mga ministro dyan, madadrama lalo na pag yung tinatawag na, ano tawag na doon? Bayubay. Oo. Laging Para sa akin, pinalalabas ang nila ibig yun. sabihin nun, bye-bye. Di ba? Bayubay. Bumabayubay na niya. Kailangan ng bayubay mo. Merong appeal. Maramdaman ng tao. Ano mararamdaman? Yung Espiritu Santo. Ano ngayon ang kanilang konklusyon? Mabiyaya daw ang Oo, pagsamba. mabiyada daw ang pagsamba. Ba't Bakit? ka umiyak? Binayubay kayo. Sukat ba naman nung sabihin ng pamamahala, hirap na ba kayo? Talagang hirap na ako. Wala na nga Siya. ako makain. Naiyak tuloy. Bakit Diba? hindi sinama niya sarili niya? Dapat sinasabi niya, Hindi, hirap na ba brother. tayo? Kasi hindi na totoo yun. Pag sinabing hirap na ba tayo, meron nga siyang eroplano, meron siyang helicopter, meron siyang palasyo, meron siyang swimming pool, kahit di marunong lumangoy. Sabi nga ano ba yan? Di ba? Pero ang Galing tao, sa abulo yon ng iglesia ng pero mga tayo, miyembro. we believe whatever they say when we were still there. Hindi Yes. natin kini-question. Ngayon, kami po dito, hindi kami naninira. We are just pointing out something that actually doesn't exist. Di ba? Yung talaan, it doesn't exist. Yes. Ngayon yung pagtatayo ng kapilya, it's not a commandment from God through the Christ in our time. Because No. God already declared through the Christ, we are the temple. Tayo na ang templo. And then God even said, I don't dwell in the temples made by the hands of man. Tama. Nakasulat yan. Kasi you are the temple. Ang sabi pa ng Christ, di ba maliwanag ang sabi ng Kristo? Ano yun? Kami anya'y tatahan sa inyo. Ako ang aking ama, sa inyo kami tatahan. So ito tahanan ng Diyos. Pero dapat natin gawin, do not grieve the Holy Spirit. Kasi pag ginrib mo yun, aalis ang Diyos sa iyo. Mawala Espiritu ng Diyos sa iyo. Di ba? Kaya, doon sa iglesia, pag pinapanood mo sila na sumasamba, sa halip na yung maaakit nila yung walang alam Pero yung katulad natin na galing doon, naintindihan natin yung ginagawa nila, na yung sinasabi nila hindi naman talaga biblical. Nakikita natin nakakahabag yung mga kamag-anak nating naroroon. Yes. Mm-hmm. Diba? Kaya hindi kami tumitigil. Hindi naman namin sinasabi nyo, layasan nyo yung iglesia No, we don't say that. What we are saying is investigate what they were preaching to you. Kaya nga po ang pamagat ng programang ito, 1001 Berean question. Ask 1001 question, like the Berean, about what they preached to you. And you'll find out that it was not the truth. Pero meron din naman truth, kapatid na Erning. Like, the Christ is a man. We believe that. Diba? Kaso yung iglesia, yun ang laging pinangahamon. Patutunayan ko si Kristo tao. Laos na yan. Diba? Huwag na tayo dyan mag-usap. Patunayan mo na ikaw ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Patunayan mo na meron kang karapatan magtala sa lupa para matala sa langit.
o pabulaanan mo yung aming sinasabi at kini-question sa iyo. Yan po. Yan tayo ngayon. Hindi tayo magkakaaway. We are just exchanging yung ating arguments. Nag-a-argument, sabi nga kapatid na Erning, we are opponents but we are not enemies. Why? Because we all the same, we all believe that the Christ is our mediator to God. The only thing, you don't believe that He is the religion. Di ba? Yun ang problema sa iglesia. Kasi sa iglesia, ang religion, yung iglesia. Sa amin, ang religion ay ang Christ. Ayun yun. Kaya si Christ o ang Kristo ang aming sinusundan. Sapagkat yun naman ang sabi niya, if you wish to become my disciple, deny yourself, carry up your cross, and follow me. Ayun, yun ang utos. At ang Diyos din, yun ang sabi. This is my begotten Son, whom am I am pleased, sabi ng Diyos. Mhm. Listen to Him. Yun ang sabi niya, sa Kristo tayo makinig. Hindi kayo sa amin makikinig. Napapakinggan nyo itong binabasa namin, nababasa nyo rin. Ang pinapakinggan natin ng Kristo, binabasa lang natin. Ngayon, huwag nyo man basta paniwalaan yung aming mga konklusyon. Tignan ninyo kung tama ba yun. Yung ba sinasabi nitong dalawang ministrong ito tama sa nakasulat sa Biblia? Totoo nga ba na ang pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan ng Kristo na hindi ko dapat tawaging tagapamahalang pangkalahatan yung eme ang apelyido? Tama kaya? O di kaya mismo ang tumingin? Kaya kung sa kanya binigay ang lahat ng kapamahalaan, go ahead, call him tagapamahalang pangkalahatan. Di ba? Pero kung hindi naman, hindi, tawagin yung tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia, o yung eklesiya ni Yahusha, ang si Yahusha mismo. Ayan, yan pa isa kapatid na Erning yung pangalan daw yung Kristo. Ay, hindi ho proper noun yan. Ang Kristo po, mga kapatid, ay pangalan ng titulo. Kaya doon sa Gawa 2:36 ay nakasulat doon na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo ang Panginoong Yahushua na ipinako sa krus. Mga kapatid, ang pangalan po na ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao, hindi Kristo. Ang Kristo po ay titulo na pag sinabing Yahushua the Christ, sa ano yun sa Hebreo, kapatid na Jeriel? Yahushua HaMashiach. Ayun, HaMashiach. Ganon. Yan. Kailangan may konting dahak. Yan ang pag-pronounce. Alam niya, kahit konti, kapatid na Erning, natututo tayo ng Hebreo. Mahalaga din kasi po, mga kapatid, hindi natin minamaliit dapat yung mga Hudyo. Pero yung symbol nila, sa kanila yon, hindi tayo yun. Gumawa kayo ng inyo. Sabi nga tayo, susunod tayo sa Panginoong Yahusha, yung Hudyo, inayawan nila si Yahusha Kaya yung symbol nila, kanila na lang yan. Kaso kinopya ninyo So, yan ang ginawa nyo Kaya tayo, susunod tayo sa Panginoong Yahusha. Siya ang ating tagapamagitan. Siya ang perfecter of our faith. Correct. Pero meron sa inyo dyan, nagpo-post pa kayo dyan sa internet. EBM, perfecter of our faith. What? Oo, antindi. Antindi. What is that? Ito naman, ang sabi Brad, ngayon, kung yun ay tinututulan ni EBM, ay dapat na sinasabi niya sa publiko Hoy, huwag niyong sabihin yan sapagkat ang nakasulat sa Biblia na perfecter of our faith ay ang Panginoong Yahushua. Ang tawag nila Jesus. Di po ba? Hindi ako. Ba't nyo? Hindi niya sinasaway ang tanong ay ito. Anong sama po nun? Ang sabi, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, alam niyang mabuting sawayin sapagkat mali ang kanilang pagkakilala ng mga miyembro niya. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, nagkakasala siya. Mga katwid, matindi ho yung kanyang ginagawang yan. Hindi niya sinasaway. Hoy, wag akong papurihan ninyo. Hoy, wag niyo akong pasalamatan. Mula ngayon, pagkabagong kapilya, wag niyong ilagay yung aking pangalan diyan. Sabihin niyo, purihin ng Diyos. Tapos, wag niyong ilalagay yung pangalan ko, pati yung pangalan ng anak ko, nakahalili ko. Pag namatay ako, nakasulat din diyan. Hindi niya itinuturo ang tao sa Diyos Kapatid na Jeriel Pero alam mo yung tanggapin ang kapurihan. Meron kang pinadalang mission Kanina, pinadala mo sa akin Pinanood ko nagmi-mission. Ang pinakikilala daw nila ang Diyos. Hindi
dinadala daw nila ang tao sa Diyos. Puro ka naman bulatsing, hindi naman yun ang ginagawa niyo. Di ba? Dinadala Diyos doon sa iglesia. Oo, Nambobola yan si binobola niyo. ano. Pagkatapos, pasakop sa pamamahala, yan ang ituturo ninyo. Sinuan Oo. niya yung pamamahala. Diyan lang sa salitang pamamahala, hindi na magkaintindihan yung mga ministro. Ang Hindi pamamahala na. ba kasama tayo? O ang Mm, pamamahala ba isang tao? O yan di ba? Sasabihin ng na- iba, hindi, kasama tayo dyan. Sasabihin naman ng iba, hindi, isa lang ang pamamahala. ang Magulo. explanation nila diyan ay ang pamamahalang wika mula sa tagapamahalang pangkalahatan, pangalawang tagapamahalang pangkalahatan sa mga lupon o sanggunian kung tawagin nila, down to the district minister, down to destinado, down to diakon at diakonesa, down to mga awit, down to ingat yaman. Lahat ng mga may katungkulan sa loob ng kanilang samahang iglesia ay yun daw ang kabuuan ng pamamahala. Pero, Tanong, oh, eto, sige, pag nagpapasya ba kasama sila? hindi. At ito pa, pag nananalangin, kaninong Oo. pangalan lang ang binabanggit? Mas Pangalan masama lang po ni pamamahala, ang oo. pinakamamahal naming Nako, kapatid. Yun ang pamamahala. pinakamamahal. Sa Oo, makatwid, your belief is actually contradicting what you are saying. correct. Di ba? Magulo. Sabi nga ang doktrina nyo, sintonado. Kung paano, Sintonado. kapatid na Jeriel, kung gaano Hmm. kagulo yung ating pinag-uusapan na yan, ganyan din kagulo ang paniniwala nila sa kaligtasan nila. Eto yan, Yan ako, sila sinabi daw mo. ligtas, kasama raw sila sa unang pagkabuhay na maguli. Ang Ano, gulo. kailan ang unang pagkabuhay na maguli? Di ba sa rapture, yun ang unang Oho. pagkabuhay na maguli. Mhm. Kasama ka ba ron? O kasama kami doon. O ngayon, pagdating ng Kristo pagbaba galing sa langit, anong mangyayari sa'yo? Magiging tupa kami. Ha? Magiging tupa ka kamo? Kung ikay magiging tupa pagdating ng Kristo, di hindi ka kasama sa rapture. Kapagkat Yeah. pagdating niya, yung second coming niya, lalapat ang paa niya sa bundok ng mga ulibo, doon ka palang magiging tupa. Tupa. Di hindi ka kasama sa rapture. Ang gulo naman. Ano ba naman? Basahin nyo. Oo. Basahin nila sa Tadeo. Sa Tadeo 1:14. Hindi Na atadero pagbab- Hindi atadero. Hindi, sa Tadeo. Okay. sa Tadeo. Okay. Judas Tadeo. Basahin nila yon sa 14, maliwanag ang pagkakasulat. Bababa ang Panginoon, di ba? Para magsagawa ng paghukom kasama yung mga laksa-laksa, mga banal. Yun yung mga unang binuhay at mga buhay na Oo. umakyat doon sa alapaap. Yun. Correct. Sa paghukom ka maliligtas. Ang paghukom ng Kristo sa ikalawang pagparito niya, sabi nga, He will execute judgment to convict. Magkukonvict lang. Kukonvict lang siya. Hindi pa siya magpaparusa. Hindi Mali-mali pa. yung dinodoktrina Kukonvict pa niya. lang. Mm-mm. Sabi nga, kahit na mag-debate. Kasi yung iglesia, brad, ang hilig niya sa debate, no? Oo. Ba't Debate hindi ng nila debate. gawing tema yung araw ng paghuhukom? Hindi, alam nilang debate, brother. Ang alam nilang debate si Kristo, tao. Kalagayan ni Kristo. Luma na yun. Puro kayo sa kalagayan ng Kristo. Pareho Oo, naman wag tayo ng naman yan. pananampalataya dyan. Oo, Tama wag naman yan yan. ang pag-usapan natin. Oo. Parating yung binoboljak, sabi nga, ang Iglesia Katolika dyan. Tapos, meron pa silang angkin, kami lang ang nagtuturong si Kristo'y tao. Uy, Nako po. hindi Ay, totoo yan ang yan. problema pa rin. Hindi totoo yan. Una, naniniwala kami dyan. Ikalawa, ang daming protestanting ganyan ng pananampalataya. Bago pa yung 1940 na yan na nagtuturo ng Oo. Kristo'y tao, marami na nagtuturo ng ang Kristo'y Marami. tao. Kaya wag niyong inaangkin yung gawain ng iba. Inaangkin niyo yung tinrabaho ng iba. Yung 666, kala nyo kayo yung Hindi, si Ellen G. White yan eh. Di ba? Pinopia Hindi lang. naman yan galing sa inyo eh. Tapos, yung plug ng mga Hudyo, inagaw nyo. Nako. Nilagay nyo sa plug ng Italia. Oh, Yung menora ng mga Pinaghalo. Hudyo, kinuha, inilagay sa plug ng Italia. Ito na ang plug natin. Ba't kailangan nyo plug? Kasi may plug ang Iglesia Katolika, yung Vatican eh. ginaya. Ng gaya. Di ba? Tapos ito pa, ang Papa, kahalili ni Pedro. Ang tagamalang pangkalahatan nyo, kahalili ni Santiago. Oo. Isipin mo yun, gaya-gaya Yan ang talaga. doktrina eh. Ngayon, Ulitin kami po, natin, mayroon ba silang bodyguard? Yung Papa, mayroon. meron, Swiss Guard. Sila. Pero magagaling yun, Brad. Talagang mahuhusay yun, Magagaling. well-trained yun. Sila meron din. Yung, Ano? ano ba yun? Skin, Iskad. Ano ba yun? Scan. Limutan ko na. Di ba? Yan yun eh. Tapos
O kung sino-sino, di ba? Oo. Meron sila. Tapos kumukuha pa sa military para mag-escort. Teka muna, yung Oo. bang mga iglesyang military, tanong ko sa inyo, tatanungin ko yung mga iglesyang militar, ano? Ang loyalty nyo ba sa Constitution o dyan sa tagamalang pangkalahatan nyo? Ayan ang magandang tanong. Sunod, pag-discuss natin yan. Kapag kaganyan kayo, hindi kayo dapat magsuot ng uniforme na mayroong flag ng Philippines o flag ng Dapat Amerika flag kung ng nandito kayo sa Amerika. mm. Okay? Saan mang bansa kayo naroon? At kapag mayroong sundalong miyembro kayo, dapat ang tanong ko sa mga sundalong yan, sa kanino ang inyong loyalty? Correct. Constitution of that country or yung tagamalang pangkalahatan nyo sa religion nyo? Sasagot sila, loyalty kami doon sa tagapamahalang pangkalahatan. Huwag kayong magsundalo Yo. para sa akin. Yan ang- Okay? Sapagkat ang nagbibigay sa inyo ng sweldo, mamamayan. Yes. At kung ganyan ang isasagot, hindi ka dapat sundalo. Dapat ikaw ay makabayan. Di ba? Hindi ka para sa isang grupo lang ng mga Pilipino o grupo lang ng mga Amerikano. Hindi pwede yun. Kailangan para ka sa lahat ng mamamayan kung ikaw ay sundalo. Yun lang yan eh. Alam nyo maraming katanungan no? Na kapag ka binombard mo kasi ng katanungan, pero ang Iglesia Brad, ang tapang sumagot niyan pag ang katanungan, ano kalagayan ng Panginoong Yahusya? Hala ko, ang tatapang. Di ba? Ito, nanggagalaiti pa yung mga ministro. Babasahin ko sa inyo na siya ay tao at hindi Diyos. Huwag natin pagtalunan yan. Okay? Pagtalunan natin yung Mateo 18:18. Yung tagapamahalang pangkalahatan. Paksain natin yan. Yan ang paksayin Yan ang natin. pwede Yan ang paksayin ating natin. pag-usapan. Di ba? Na kayo lang ang maliligtas. Na ang kaligtasan nyo ay sa araw ng paghukom. Yan ang pag-usapan natin. Yan ang stand nila eh. Yeah. Ang kaligtasan nila sa araw ng paghukom. Kaya yung marami dyan, mga miyembro, no, takot na takot maalis sa talaan. Kasi pag naalis daw sila sa talaan, mabubura sila sa talaan sa langit. Hindi na sila maliligtas. Saan mo mababasa yun? Ano sila Ron Brad? Anong tawag doon? Nabudol. Nabudol. sila ron. Na-mesmerize, nabudol doon, di ba? Na-mesmerize. Pinaniwalaan eh. Pinaniwalaan. Alam mo, marami kasi mga Delikado. tao, katulad nito bibigyan ko kayo. Pag sabi nga, the little you know, no, it's a dangerous thing. Naakala mo, you know everything, but you only know a little thing. Correct. Ito, kapatid na Erning, bago tayo magwakas, ito Mhm. po, isang karanasan. Meron pong mga Pilipino, kasi mga Pilipino, Tagalog naman tayo, no? Na Mm-mm. pinitisyon ng mga magulang nila dito sa Amerika. Correct. Nung sila po ay binata. Okay? Nung sila ay binata. Ayan. Tapos, nag-asawa. Okay. Ang ginawa, hindi idiniklara sa United States Embassy. So, pumasok dito as binata. Mm-mm. Pero may asawa sa Pilipinas. Correct. Yan ang ginawa. Kasi merong nag-advise sa kanila, wag mo sabihin, hindi ka na mapapapasok sa Amerika. Ayan. Fraud yun, fraud. Pag citizen ka na, di tsaka mo sila petisyonin, ayun ang sinasabi nila. Nakinig, pero hindi nag-imbestiga. Ano yun ang nangyari? ginawa. Yun ang ginawa, nakarating dito. Pagdating Mm-mm. dito sa Amerika, naging citizen. Tapos pinipetisyon niya yung kanyang asawa at saka yung kanyang mga anak. Mm-mm. Nakita ng Amerika. You declare that you are single when you come in. Yeah. When did you get married? Siyempre, merong record sa Pilipinas eh. Meron, yeah. Yung record niya sa Pilipinas bago ma-aproban yung kanyang visa. Sa makatwid, hindi niya pinabago yung kanyang status. Nagsinungaling. Sabi siya, it's either drop your petition or we will strip you of your citizenship. Yun. Kaya lang base sa kanya. Hanggang sa namatay na yung asawa, hindi na nakarating dito. Hindi na sila nagkasama. Kasi nga, naniwala ka sa maling impormasyon. Kaya masama yung naniniwala sa impormasyon, hindi mo tinicheck eh. Pero meron akong isang kakilala, dyan sa Seattle, nagpahinga na rin yun. Pero kaibigan ko yun. Okay. Ang ginawa, may petition siya. Ito for preference. Ang petition niya, kapatid niya nagpetition sa kanya. Okay? Nung may asawa, wala pa siyang asawa. Petition siya. Ngayon, dumating na sa kanya, you have a petition. Nandun na sa US Embassy sa Manila. Okay? So, nung mag-asawa siya, pumunta siya sa US Embassy.
Sabi niya, I already got married. Hindi Mm. nagsinungaling. I already Mm. got married. So binigay yung papel. Ito pangalan nung napangasawa ko, ito yung marriage certificate namin. Here's our marriage certificate. So ang Mhm. ginawa nung yung ano sa embassy, inilagay yon sa record niya. Married. So change his status from single to married. Tapos Meron. nagkaanak siya. Dinala niya yung birth certificate. Nagkaanak uli, dinala uli yung birth certificate. Nagkaanak uli, dinala yung birth certificate. 3 anak niya. Okay. Ngayon, nung lumalaki na yung mga anak niya, change his status na lahat, ano? From single, nung petition, naging married. At nagkaroon ng children. Nung naaprubahan yung visa sa kanya, lahat sila kasama. Ngayon, ito problema, kapatid na Erning. Ang dami nilang alis, walang pamasahe. Yan. Nagsabi ka ng totoo, hindi ka nagsinungaling, nakinig ka sa tama, meron kang biyaya. Dito pa lang sa lupa yan, ha? Mhm. Sinungaling ang pinakinggan mo. Nakinig ka sa hindi mo naman inimbestigahan. Ayan ang Yeah. mapapala mo, di ba? Kaya masama po, mga kapatid at mga kaibigan, na kapag kayo'y nakikinig sa amin, agad-agad nyo kaming pinaniniwalaan. We are Tama. already Yeah. discouraging you to do that. Investigate what we say. Okay? Tignan ninyo yung aming binasa. Yung nga ba nakasulat? Yung ba ang tama? Hindi ho namin sinasabi kami tama, mali yung iba. No. What is right is what we need Correct. Yeah. to Yun ang find ating out. inaalam dito. Oo. Mhm. Yan. Kaya Ayan. yung ginawa ni kapatid na Jeriel na halimbawa ay isang katunayan na masama na tayo'y naniniwala na hindi nag-iimbestiga. Kaya Yes. nga po, yun, yan sa aming yung 17 ng Act, 1711, 10 to 11, Mhm. ay yun po ang tinutukoy doon mga Biryano. They are Mhm. open-minded. Ang kanilang Yes. pagiging open-mindedness ay nahayag sa pamamagitan ng eagerness sa pakikinig Mhm. sa pangangaral ni Pablo. Pero Yeah. kanilang siniyasat araw-araw, binasa nila ang Biblia araw-araw para kanilang matiyak kung ang kanilang napakinggan kay Pablo ay totoo saka sila sumampalataya. Kaya Mhm. dito ho sa ating ginagawang pag-aaral, hindi namin sinasabing maniwala kayo sa amin, maniwala kayo. Hindi po ganon. Ang ating pong ginagawa, nagre-research tayo. Ano yung tama? Nasama-sama nating unawain, logically, biblically, saka natin sampalatayanan. Hindi Yan. namin kayo hinihikayat umalis kayo sa relihiyon ninyo at sumama kayo sa amin. Dito ho, walang membership. Sapagkat ang Diyos po ang siyang nakakaalam niyan. Huwag nating pakialaman ang membership. Yung talaan-talaan na yan, nako! Saan ka nakakita ng paano ng mga apostol na bago sila sumamba sa mga pagsamba nila ay may pinipit silang tarheta? Walang Wala. ganon. Sino Mhm. nagpauso niyan? Nagdagdag na naman sila. Ano yan? Mhm. Para lang makontrol. O, di ba? Yeah. Para makontrol ang member. Hoy, huwag paglilipat kayo sa trabaho ha. Kahit na malaki pa susweldohin ninyo, tiyakin niyo muna kung may kapilya ron. Pag walang kapilya doon, huwag kayong tutuloy doon dahil hindi kayo Mhm. makakasamba. Ba't hindi mo pa sabihin, idiretsahin mo, hoy, hindi ka na makakapag-abuloy pagka ikay pumunta sa lugar na walang kapilya. Eh, ba't Yan. hindi pa yun ang diretsahin ninyo? Yeah. Kunyari, concerned sila sa kapakanan ng spiritual ng tao, na miyembro nila. Pero no, they're after money. They're not, yung nangyayari sa Saudi Arabia, yung sinabi ninyo, kapatid na Jeriel, di ba? Mhm. Yeah. Nagpatago ang kanilang pagsamba. Kunwari sila ay may mga party-party, pagkatapos yung pala nagtiteksto sa ulado ng ministro yung mga Alam mo, yan lang ang estado na bawal hindi. yan. Okay. So kung naglalagay kayo dyan ng mga ganyan, medyo nilalagay nyo sa panganib yung mga miyembro. Mga kapatid, mga Ah, miyembro, Kaya yung mga miyembro dyan, kung ako sa inyo, tigilan nyo yan. Kasi baka kayo mapinsala, no? Huwag hindi nyo naman kayo sabihin na, tutubusin. huwag nyo lang sasabihin na, no, hindi, ano to, sa pagsunod sa Diyos. Yan din yung sinabi sa akin dati. Oo. Dalin Ako mo din anya yung abuloy mula dyan, papunta dito. Hindi po pwede Okay. kasi labag sa batas. Hindi, tutulungan ka ng Diyos. Tinutulungan na ho ba ng Diyos yung mga kriminal na yan lang talaga. Money laundering, Money laundering po yan. Ayoko niyan. Kaya nagkaroon ako ng sobra sa crosshair, di ba? 10,000. Yeah. Over $10,000. Hindi mo pwedeng i-travel yan. Pag transit mo yan, meron ka ng case. Nilabag mo yung Kaso ka na. batas. Okay? Yeah. So, ba't din nyo daanin sa bank to bank? Di ba? Ba't din nyo, Mhm. ayaw nyo lang may money trail? Yung ba yun? Bank Yeah. to bank, Sila. pwede naman yan eh. So, kailangan legal. Alam nyo, kapatid na Erning, ito pa, isa bago tayo magsara. Yung ginagawa kasi ng iglesia, katulad niyang yung mga pagtatayo ng kapilya, etc., etc. Kalimitan yan, kapatid na Erning, nasa lumang tipan.
Oo, Ngayon, oo naman. ang mga tagasunod ng Kristo, ito ang dapat na maintindihan. Mag-share uli ako. Last Oo, na share na po ito sa inyo. sa Ito po pagkakataong ang ito. dapat niyong maintindihan. Ayan. Ayan ang sinasabi. When God speaks of a new covenant, New Testament, He makes the Mhm. first one obsolete. Ayan, yung lumang tipan, yung tanak, obsolete na para sa atin yon. And whatever is becoming obsolete, out of use na yon, annulled, and growing old is ready to disappear. Wala na yun, hindi na para sa atin yung kautusan ni Moises. Hindi na sa Mhm. atin yung nasa tanak, magtayo kayo ng bahay. Hindi na yun sa atin. Ang sa atin ngayon, ano sabi nga, preach the gospel and make disciple. Yun ang Yung templong itatayo natin. Ano po? Yun ang mga templo. believers. Yeah. Oh, believers. Oh, ito pa. For this reason, He is the mediator and negotiator of a new covenant. Si Yahushua yan. That Yeah. is an entirely new agreement. Yun Yun. po yung new covenant, new agreement na yan. Yung old agreement, tapos na yon. Yeah. Uniting God and man. Ayan, unite na tayo sa Diyos, di ba? So Mhm. that those who have been called by God may receive the fulfillment of the promised eternal inheritance. Yun nga yung yung rapture. Since the death has taken place as the payment. Ayun, but payment ang sinabi. When the Christ was nailed on the cross, He said, not it's finished. Tetelestai! Yun ang sinabi niya. Tetelestai What sa does it mean, Hebreo. tetelestai? Sa They Greek. are paid. Yeah. Di ba? Paid off na Bayad, sila. paid off na Completely po. paid. Bayad na po sila. Payment na. Which redeems them from the sins committed under the obsolete first commandment. Maliwanag po yan. So yan ang inyo pong pag-aralan. Basahin natin ang basahin ang nakasulat sa Biblia. Maiintindihan po natin. Kaya para doon sa mga iglesia na minsan nakakausap nyo kami, baka Juriel, di ho ba kayo magbabalik? Pinagdilim na kayo. No. Kasi yung nakaliwanag, hindi babalik sa pinapagdilim. Nakaliwanag nga kami, ba't mo kami pababalikin sa dilim? Di ba? Alam nyo ba na yung Old Testament obsolete? Hindi. Kilala nyo ba yung mga taga-Berea? Hindi rin. Hindi. Alam nyo ba na hindi ka na dapat magtayo ng templo o mga kapilya? Hindi rin. Hindi. Hindi. O sino kayo nasa dilim? Di ba? Ayan yan. Kaya, yung lahat ng makausap natin, kapatid na Erning, na mga dating iglesia, ang sinasabi ko sa kanila, check the doctrine. Yeah. Yeah. Check the doctrine. Suriin nyo o sisain ang mga itinuturo. Huwag sunod ng sunod. Minsan lang po tayong mabuhay. At saka, ang sabi nga at stake dito yung ating kaligtasan. Exactly. Di po ba? Huwag kayong, yung isip nyo, gamitin nyo. Huwag nyong payagan na isang tao lang ang mag-iisip para sa milyon na miyembro. Pagka ganun po, mga kapatid, ay masasayang ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng pag-iisip. Bakit hindi nyo ginamit para mag-isip kayo kung tama ang pinakikinggan nyo o hindi? Yeah. Bueno, kami umaasa at sumasampalataya na itong ating pinaksa, sinagot natin ang tanong, ang may karapatan ng gumamit ng minora ay ang mga Jewish people na ang kanilang faith ay Judaism. Ano? At ang yan pong plug na yan ng INC ay hindi ginawa ng Kapelix yan. Yan ay ginawa yan nung humalili sa kanya. At kung ano man ang rason niya, hindi niya pinaliliwanag sa mga miyembro. Di po ba? Ng logical at biblical. Sa makatuwid, hindi maganda na ating tatanggapin ng isang paniniwala na hindi natin inuusisa sapagkat tayo po'y malalagay sa isang kalagayang kawawa pagdating ng panahon. Yes. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po'y mananalangin po muna. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Pagpalain mo po kami at basbasan. Tulungan mo po ang bawat pinuno ng bawat bansa sa kanilang mga pagpapasyay maging karapat-dapat sa iyong mga kalooban at gayon din ang mga lider ng bawat relihiyon na ang kanila pong ipatupad sa mga nananampalataya ay iyong kalooban mo. At ang mga nananampalataya, basbasan mo po, magsiyasa, magbasa ng iyong mga katotohanan. Gamitin ang sarili nilang kaisipan upang malaman at tuklasin ang iyong mga kalooban bago sampalatayanan. Amen. Napakapalad po namin, Ama, sapagkat itinuro mo sa amin ang mga taga-Berea na hindi lamang sila nagnanais at gustong-gustong makinig sa pangangaral, kundi nagsisiyasat at nagbabasa ng banal na kasulatan. Amen. Upang tiyakin kung ang itinuturo sa kanila ay ang katotohanan.
Sumasampalataya kami, Ama, na kaawaan mo kaming lahat. Kaawaan mo po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, ang mga dati naming kapanampalataya. Sana po ay magbalikwas at sumunod sa iyo upang patuloy na tumanggap ng pagpapala mo. Nihiling Amen. namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Bueno, Good night. maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa Good night po pagsampa sa inyo. natin sa Sabado at Linggo po. Opo, Bye-bye. nasa inyo na po yung ating paksa, kapatid na Ernie. Nandiyan na po Okay. yung leksyon. Okay. Okay, thank you.